Hindi ko akalain na ang isang dati kong asawa, si Rico, ang magbabago ng buong buhay ko. Magandang araw, ako si Lisa Bautista, 52 taong gulang, nakatira sa isang tahimik na bayan sa Batangas, sa tabi ng dagat, kung saan ang hangin ay laging may halong alat at kwento ng mga mangingisdang kapitbahay. Akala ko dati, payapa at predictable ang buhay ko, lalo't lumaki na ang mga anak ko at may kanya-kanyang buhay na sila. Pero isang gabi, habang bumabagsak ang malakas na ulan sa bubong ng bahay namin, may tumunog sa pintuan. Hindi ako naghanda sa sorpresa. Si Rico, ang dati kong asawa, ang nakatayo sa harap ko, basang-basa, suot ang simpleng puting t-shirt na kumakapit sa katawan niya, at ang buhok niya ay paikot-ikot pa ng mga patak ng ulan, tila bagong labas lang sa dagat. Hindi si Maya ang bahay, sabi ko, bahagyang may kaba, habang pinipigil ang sarili na huwag siya agad palampasin. Alam kong hindi na kami dapat magkabalikan. Pero may kakaibang lungkot sa mga matang iyon ni Rico, isang pagkaligaw na tumagos sa puso ko. Alam ko, sagot niya ng walang imik, tila pagod sa buhay. Dumating ako kasi wala na akong ibang malalapitan. Nagtaka ako sa bigat ng mga salitang iyon. Sa likod ng aking pagtanggi, may parte ng puso ko na nahihiligan ng kanyang presensya, parang lumang awit na muling tumutunog sa sulok ng isipan. Pasok ka na lang, sandali lang. Nasabi ko nang di inaasahan habang nilalampasan ko ang aking sariling pag-aalinlangan. Sa loob, ang amoy ng bagong lutong bibingka at tsaa ng tanglad ay nagbigay ng kakaibang aliw. Pinunasan ko ang mga basang sapatos niya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na parang naglalakad sa alaala namin, malakas ngunit may halong pag-aalala. Nakaupo siya sa kusina, hawak ang tasa ng mainit na tsa, sinimulang magkwento tungkol sa mga araw namin ni Maya, ang aming anak, at kung paano naglaho ang aming mga pangarap na magkasama. Habang nakikinig ako, naalala ko ang mga araw na pinagtatawanan namin ang ulan, na parang mga batang walang iniintinding problema, na ngayon ay tila malayo na lang. Napansin ko na pinagmamasdan ni Rico ang tumutulo na gripo sa lababo. "Ayos ko to," sabi niya. Sabay kuha ng wrench. Napangiti ako, matagal na akong hindi nakakita ng lalaki na nag-aayos ng gripo sa bahay namin. "Parang ikaw na ang bagong tubero namin," biro ko, habang tinutulungan siyang hawakan ang flashlight. Unti-unting nagbago ang atmosfera ng bahay. Ang dating tahimik at malamig ay napalitan ng mga tawa, kwento, at mga maliit na biro na parang bumabalik ang saya ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang bumabagsak pa rin ang ulan sa bubong, hindi ko inaasahan na aanyayahan ko siya na magstay ng isang gabi. "Pwede ka matulog sa sofa," sabi ko, habang pilit tinatago ang kaba sa tinig. Hindi ko kayang hayaang lumabas siya sa malamig at basang gabi. Habang nakahiga ako sa kama, narinig ko ang mga yapak niya sa hallway. Lumabas ako ng kwarto, nakita siyang nakatayo sa ilalim ng streetlight, ang simpleng puting t-shirt niya ay halos nagiging pang-akit sa dilim ng gabi. "Hindi ka patulog?" tanong ko, pilit pinapigil ang sarili na huwag magpakita ng pag-aalala. Napatingin siya sa akin ng may init sa mata, init na mahirap ipaliwanag, halo ng pagnanais at pangamba. "Parang tumigil ang oras dito," sagot niya, habang ang paligid namin ay tila nawala sa mundo. "Ang ganda mo," bumulong siya bigla. Napahiya ako, habang ang puso ko ay tila nagdadrama sa dibdib ko. "Hindi ka pwedeng ganyan magsalita," sabi ko nang nanginginig ang boses. "Ako ang dati mong biyenan pa nga eh." Lumapit siya, at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na unti-unting pumapalibot sa akin. Bigla, nagring ang doorbell. "Si Maya yan," buntong hininga ko, habang ang takot ay kumakalat sa akin. Pinigil niya ang kamay ko, mahigpit. "Huwag mong buksan," sabi niya ng may desperasyon. "Kung papasukin mo siya, babalik ang lahat. At hindi na natin pwedeng itago pa na tayo ay magkakilala." Nang muling tumunog ang doorbell, napawalang saysay ang lahat ng aking pinipilit na kontrolin. Ngunit sa kabila ng takot, may isang tanong sa puso ko na hindi ko matakasan. Ano ang mangyayari kapag nabuksan ko na ang pinto at dito nagsimula ang isang kwento na hindi ko inaasahan, isang kwento ng pagkakaugnay, lihim at mga damdaming matagal nang itinago sa likod ng mga pintuan ng aming bahay sa Batangas. Habang nakasandal ako sa pintuan, ramdam ko pa rin ang hangin na dala ng ulan na pumapasok sa bahay. Ang boses ni Rico na nagsabing, "Huwag buksan" ay bumabalot sa isip ko, parang may alarmang tumutunog sa loob ng ulo ko.
Pero paano ko siya hindi papasukin? Siya pa naman ang dati kong asawa. At kahit natapos na kami ni Maya, may bahagi ng puso ko na hindi pa rin makalimot. Kahit na nagmamakaawa si Rico, ramdam ko rin ang bigat ng mga taon na nagdaan. Ang mga alaala namin ni Maya, ang mga pangarap na nawasak, at ang mga sugat na hindi pa tuluyang gumagaling. Sa likod ng lahat, may halong hiwaga ang kanyang pagbabalik. Parang pelikula, yan na may twist na hindi mo inaasahan. Pero sa totoong buhay, ang twist na yon ang nagpapasakit at nagpapaligaya sa iyo ng sabay. Pagkatapos ng mga sandaling iyon, dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Ngunit hindi si Maya ang nakatayo roon. Ang kapitbahay naming si Aling Nena, ang lola na mahilig magtsismis sa buong barangay. Suot niya ang kanyang makulay na balintawak, may hawak na supot ng basura, at may matalim na tingin na parang gustong tuklasin ang mga sikreto ng mundo. Liza, anak, paalala lang po, huwag kalimutang ilabas ang basura bukas at huwag kalimutan ang schedule ng pagkuha ng basura ha. Ang mabilis niyang bulalas na parang walang bukas. Napailing ako at ngumiti ng pilit. Oo naman Aling Nena, salamat sa paalala. Habang iniisip ko, bakit kaya lagi siyang unang dumating kapag may mga problema ako? Parang siya ang unofficial barangay police namin. Pagkatapos niyang umalis, bumalik ako sa loob ng bahay at naramdaman ko ang malamig na hangin na iniwan ng ulan. Si Rico ay nakaupo pa rin sa kusina, hawak ang kanyang tasa ng tsaa, na tila naghahanap ng lakas para magpatuloy sa kwento niya. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, parang may sinabi siyang hindi pa niya nasabi sa akin. Liza, sabi niya, may mga bagay na hindi ko nasabi noon, mga lihim na nagbago sa takbo ng buhay ko. Hindi lang ito tungkol sa atin ni Maya. Huminga siya ng malalim at habang ginagawa iyon, kita ko ang mga kamay niyang medyo magaspang na mula sa trabaho at panahon, ngunit may lambing kapag hawak niya ang tasa ng tsaa. May mga taong pumasok sa buhay ko na nagdala ng dilim, mga pangyayaring hindi ko inaasahan, at ngayon, narito ako sa harap mo, naghahanap ng sagot. Napatingin ako sa kanya, suot ang simpleng puting blouse at maong na medyo kulubot na, ngunit may hangin ng dignidad sa bawat galaw ko. Ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa ilaw ng kusina, at ang mga pulang kuko ko ay parang nagsasabing, huwag mo akong babaliin, Rico. Napailing si Rico sa akin at ngumiti na may halong lungkot. Alam kong hindi madali ito para sayo, sabi niya, pero kailangan nating harapin ang totoo, kahit masakit. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang isang bagong simula, isang simula na puno ng mga tanong, pangamba at pag-asa. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng kwentong ito, pero alam ko na hindi na ako pwedeng umalis. Sabay na naming hinarap ang bintana ng kusina habang ang ulan ay unti-unting humina at ang mga patak ay tila musika ng isang bagong yugto ng aming buhay. Ngunit sa likod ng mga payapang sandali may isang lihim na nagtatago sa dilim, isang lihim na maaring magbago ng lahat sa susunod na mga araw. Kaya't habang nagpapahinga kami sa katahimikan, may isang tanong na bumabalot sa hangin. Ano ba talaga ang dala ni Rico? At hanggang saan ang kayang abutin ng aming pagkakaibigan na muling nabuhay? Matapos ang gabing iyon, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye kay Rico na tila ba unti-unting bumabalik sa buhay namin. Suot niya ang simpleng polo na medyo kulubot na sa mga gilid, pero may kakaibang dating sa kanya. Parang lalaking hindi sumuko sa hirap ng panahon. Ang kanyang maong na medyo faded na, kasama ang sapatos na medyo sira sa dulo, ay nagpapakita ng lalaking tunay na tao, hindi yung tipo na nagpapanggap. Sa mga sandaling iyon, nakikita ko ang isang tao na may mga sugat pero handang maghilom. Isang araw, habang nagluluto ako ng sinigang na baboy sa kusina, nilinis ni Rico ang sala. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at jogging pants na medyo luma na, pero ang mga galaw niya ay maingat. Parang hindi niya gustong sirain ang katahimikan ng bahay. Napatingin ako sa kanya, suot ang aking paboritong floral dress na medyo mahaba, medyo revealing sa balikat pero eleganteng-elegante pa rin. Sa paa ko ay nakasuot ako ng tsinelas na may maliit na bulaklak na disenyo at may kwintas na ginto na umiikot sa leeg ko na parang simbolo ng mga alaala ng nakaraan. Alam mo Liza, sabi niya habang nagwawalis, ang buhay talaga natin ay parang sinigang maasim, maalat, pero sa huli, masarap pa rin. Napangiti ako at sinagot,
Oo nga pero sana hindi puro asim lang ang araw natin, may tamis din naman dapat, gaya ng mangga. Tawa kami at para sa isang sandali, nawala ang bigat ng mga problema, pero hindi lahat ay ganoon kadali. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan namin, lalo na kapag napapadaan si Maya sa bahay. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mga tingin siyang ibinabato sa amin na parang may lihim na gustong tuklasin. Isang hapon, nakita ko si Maya sa likod ng bahay, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts habang nagkakape sa mga kapitbahay. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na bun at ang mga mata niya ay puno ng tanong. Hindi ko maiwasang maalala ang mga panahon na magkasama pa kami at ngayon tila ba bawat sandali ay puno ng mga hindi nasasabi, Maya ang aming tulay at hadlang, ang dahilan kung bakit kami naghiwalay at ang dahilan din kung bakit kami muling nagtagpo. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Rico sa sala, bigla niyang sinabi, Liza, may mga bagay sa buhay ko na hindi ko pa nasasabi, mga bagay na maaaring makasira sa atin, pero kailangan mo itong malaman. Huminto ako sa pag-inom ng tsaa, nakatingin sa kanya habang ang ilaw ng lampara ay naglalaro sa kanyang mukha, nagpapalabas ng mga anino na tila mga lihim na nakatago. Ano iyon? Tanong ko, habang ang puso ko ay tumatakbo ng mabilis. Ngumiti siya ng bahagya pero may lungkot pa rin sa mga mata niya. May mga tao sa buhay ko na hindi mo inaasahan, mga pangyayari na nagdala ng panganib hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga taong mahal ko. Naramdaman kong unti-unting lumalalim ang kwento, parang isang pelikula na hindi ko pa alam ang ending. Ngunit kahit na nangangamba ako, hindi ko maalis ang pag-usisa. Ano ba talaga ang mga lihim na dala ni Rico? At hanggang saan ako hahanda na sumabak sa giyerang ito na maaaring sumira sa katahimikan ng buhay namin? Habang pinagmamasdan ko siya, napansin ko ang maliit na pilat sa kanyang braso na dati niyang pinagtatakhan. Paano mo nakuha yan? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, may bahagyang ngiti, kwento yan para sa susunod na gabi. Napangiti ako ng bahagya habang ang puso ko ay nagtataka kung ano ang susunod na kabanata ng kwento namin. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kwento, naroon ang isang misteryo, isang anino na palihim na sumusunod sa bawat hakbang namin, naghihintay ng tamang panahon para ilantad ang lahat. Sino kaya ang taong nagtatago sa likod ng mga lihim ni Rico? At ano ang magiging epekto nito sa amin? Hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na pagbabago sa paligid namin mula nang bumalik si Rico sa bahay. Isang umaga, habang naghahanda ako ng kapeng barako sa kusina, napansin kong may kakaiba sa mga bintana ng sala, parang may mga gasgas na hindi ko matandaan kung kailan nangyari. Suot ko ang aking paboritong puting blouse na may burda sa manggas at isang mahabang palda na bahagyang sumasayaw sa hangin mula sa bukas na bintana. Sa paa ko ay nakasuot ako ng simpleng tsinelas na gawa sa rattan na nagbibigay ng natural na vibe sa aking hitsura. Rico, may napansin ka bang kakaiba sa bahay? Tanong ko habang nilalapitan siya na nagkukumpuni ng lumang relo sa sala. Suot niya ang kulay asul na polo at maong na pantalon. Ang mga kamay niya ay may mga gasgas at mantsa ng langis, tanda ng kanyang pagiging masipag kahit na matagal na siyang nagtrabaho sa ibang lugar. Tumango siya at may seryosong tingin sa mga mata. Oo, parang may mga bagay na gumagalaw na hindi natin inaasahan. Napangiti ako ng bahagya. Baka naman multo na naman ng kapitbahay ang naglalaro dito, biro ko, habang tinatanggal ang alikabok sa mesa. Napailing siya. Ay nako, sana nga kasi mas madali pang multo kaysa sa problema natin. Ngunit hindi kami nagtagal sa katuwaan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa veranda, nakasuot ako ng kulay rosas na sleeveless na blouse at maong shorts, ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na ponytail. Si Rico naman ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt at itim na jogging pants. Ang malamig na hangin ng gabi ay may halong bango ng mga bulaklak sa paligid at ang mga lampara sa paligid ay nagbibigay ng malambot na liwanag na naglalambing sa amin. Bigla niyang sinabi, may mga tao na hindi kailanman nawawala sa buhay mo kahit gustuhin mo pa. Napatingin ako sa kanya. Sino? Tanong ko, habang pinipigilan ng kaba na bumalot sa dibdib ko. Hindi ko pa masabi, pero may mga pangyayari na kailangang harapin, sagot niya, habang hawak ang kamay ko ng mahigpit.
Ramdam ko ang init ng kanyang palad at sa kabila ng takot may kapanatagan na dumadaloy sa puso ko. Hindi ko maiwasang maalala ang mga araw na nagkakatuwaan kami sa palengke ng Lipa, ang mga tawanan namin habang namimili ng gulay at prutas. Ngayon, ang bawat tawa ay may kasamang pangamba, ang bawat kwento ay may nakatagong lihim. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat ng Nasugbu, nakasuot ako ng simpleng puting dress na bahagyang naglalambing sa hangin at si Rico ay may suot na polo shirt at maong shorts. Napansin ko ang mga matang nakamasid sa amin mula sa malayo, mga matang puno ng pagtataka at hiwaga. "Liza, parang may sumusunod sa atin," bulong niya. Napatingin ako sa paligid at kahit na ang araw ay sumisikat ng maliwanag, may anino ng takot na bumalot sa akin. Siguro naman hindi ito ang simula ng isang pelikula ng katatakutan, biro ko, habang tinatakpan ang mukha ko gamit ang sombrero. Napangiti siya, kung pelikula man ito sana may happy ending. Ngunit sa likod ng mga biro at mga sandaling puno ng saya, ramdam namin na may isang dilim na unti-unting lumalapit, isang lihim na handang sirain ang lahat ng aming pinaglalaban. At habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok ng Batangas, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Sino ba talaga ang nagtatago sa likod ng mga matang iyon? At hanggang kailan natin kayang itago ang katotohanan bago ito sumabog? Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto, suot ko ang aking paboritong deep burgundy na nightgown na bahagyang naglalambing sa mga kurba ng katawan ko at ang buhok ko ay maluwag na nakabuhol sa gilid. Ang ilaw ng lampara ay nagbibigay ng malambot na liwanag na nagpapatingkad sa aking mga mata. Biglang may kumalabog sa pintuan. Tumayo ako, medyo kinakabahan at nilapitan ang pinto ng dahan-dahan. "Liza, buksan mo nga," ang mahina ngunit matatag na boses ni Rico mula sa kabilang side. Bumukas ako ng kaunti at nakita ko siyang may dalang sobre, basa dahil sa ulan at may bahid ng dumi sa gilid. "Ito ang sagot sa mga tanong na matagal mo nang gustong malaman," sabi niya habang iniabot ang sobre. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng seryosong intensyon. Binuksan ko ang sobre ng dahan-dahan. Sa loob, may mga litrato at mga sulat na tila naglalaman ng mga lihim na hindi ko inaasahan. Isa sa mga larawan ay nagpapakita ng isang lalaki na hindi ko kilala, kasama si Rico sa isang madilim na lugar. Ang sulat naman ay puno ng mga pangalan at mga petsa na may kahulugan na hindi ko maintindihan. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ko, habang pinipilit itago ang kaba. "Liza, may mga bagay ako na kailangang ipaliwanag, mga bagay na maaaring magbago ng lahat," sagot niya, habang hawak ang aking kamay ng mahigpit. Hindi ko maiwasang maalala ang mga gabing magkasama kami sa lumang simbahan sa bayan, kung saan naging saksi ang buwan sa aming mga pangako na hindi matitinag. Ngayon, tila ba ang buwan ang tanging nakakaalam ng mga lihim na ito. Kinabukasan, nagpasya akong harapin ang mga tanong na matagal ko nang itinago sa puso. Sa ilalim ng araw ng Lipa, nakasuot ako ng puting blouse at maong na shorts, habang si Rico ay may suot na kulay asul na polo at itim na pantalon. Naglakad kami patungo sa munisipyo, dala ang mga dokumentong nakuha ko mula sa sobre. Habang papasok kami sa opisina, naramdaman ko ang mga matang nakamasid sa amin, mga bulong ng tsismis na kumakalat sa buong bayan. Hindi ko maiwasang isipin, kung ang mga mata ng bayan ay magiging mga mata ng hukuman, paano ko haharapin ang lahat ng ito? Ngunit sa kabila ng takot, ramdam ko ang lakas na nagmumula kay Rico. "Hindi ka nag-iisa, Liza. Haharapin natin ito ng magkasama," sabi niya, habang niyayakap ang aking kamay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na kahit gaano man kabigat ang mga lihim, may pag-asa pa rin na mabuo ang pira-pirasong buhay namin. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may mga anino na nagtatago, mga anino na handang sirain ang lahat. At habang naglalakad kami palabas ng munisipyo, may narinig akong malambing ngunit malamig na boses mula sa dilim. "Hindi pa tapos ang laban na ito, Liza." Ang tinig ay hindi ko kilala, ngunit ramdam ko ang bigat ng babala. Ano kaya ang susunod na hakbang namin? At sino ba talaga ang nasa likod ng mga lihim na unti-unting sumisira sa katahimikan ng buhay namin? Mabilis ang tibok ng puso ko habang naglalakad ako sa makipot na daan papunta sa bahay namin sa Taal. Suot ko ang aking pulang saya na bahagyang sumasayaw sa bawat hakbang at isang puting sleeveless blouse na nagpapakita ng bahagyang kaway ng aking mga balikat. Sa paa ko, simple lang,
isang paris ng flat sandals na may maliit na palamuti ng perlas. Ang hangin ay may halimuyak ng mga bulaklak mula sa mga taniman sa paligid, pero hindi nito napawi ang bigat sa dibdib ko. Nasa tabi ko si Rico, naka-jacket na medyo luma ngunit malinis at suot ang maong na pantalon. Ang mga mata niya ay tila naglalaman ng mga kwento ng pagod at pagsubok, ngunit may apoy na hindi mapatay. "Liza," sabi niya, "malapit na tayo malagpasan ng unos na ito. Kailangan lang nating magtiwala sa isa't isa." Ngunit bago pa kami makapasok sa bahay, may narinig kaming yabag mula sa likod. Huminto kami at sa dilim, may isang anino na mabilis na tumakbo palayo. Napatingin ako kay Rico at nakita ko ang pagkabahala sa mukha niya. "May sumusunod sa atin," bulong niya. Pumasok kami sa loob at agad kong isinara ang pintuan at nilock. Ang bahay namin sa Taal ay may tradisyonal na wooden windows na may kapis shells na kumikislap sa madilim na ilaw. Sa sala nakabukas ang bintana, kaya agad kong pinasara ito at inilabas ang lumang kandila na may bango ng sampagita. Habang nagpapahinga kami sa sofa, sinubukan kong patigilin ang nanginginig na kamay ko. "Sino kaya yon?" tanong ko, habang nilalapitan niya ako at niyayakap ng mahigpit. "Hindi ko pa alam, pero gagawin ko ang lahat para protektahan ka," sagot niya, habang pinipisil ang kamay ko. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang maliit na sulat na nakadikit sa pinto ng bahay. "Para kay Liza," nakasulat dito sa maliliit na titik. Kinuha ko ito at binasa. Isang babala na may mga pangalan ng mga tao sa bayan, kasama ang mga petsa at mga lugar na malinaw na may kahulugan. "Parang isang laro ng pusoy," sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ito laro ng mga bata. Napatingin ako kay Rico at sa mga mata niya, nakita ko ang parehong takot at determinasyon. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito bago maging huli ang lahat. Sa mga susunod na araw, nagsimula kaming maglakbay sa mga lugar na nakasaad sa sulat. Habang ginagawa namin ito, unti-unting lumalalim ang aming ugnayan, ang mga paghawak ng kamay sa madilim na daan, ang mga palihim na ngiti sa gitna ng panganib, ang mga kwentong pinagsaluhan habang nagpapahinga sa mga kainan sa tabi ng kalsada. Ngunit sa likod ng bawat sandali ng saya, naroon ang anino ng isang lihim na naghihintay na ilantad ang sarili. Isang lihim na maaaring magbago ng lahat at magpapabagsak ng mga pader na matagal na naming itinayo. At habang nakatingin kami sa paglubog ng araw sa baybayin ng Taal, may isang tanong na bumabalot sa hangin. Paano kung ang taong sumusunod sa amin ay hindi lang isang estranghero, kundi isang bahagi ng aming nakaraan na hindi pa kami handang harapin? Habang papalalim ang gabi sa bayan ng Lipa, hindi ko maiwasang maglakad sa gilid ng ilog, suot ko ang itim na fitted na dress na bahagyang naglalambing sa mga kurba ng katawan ko, habang ang mga hikaw kong gintong bilog ay kumikislap sa ilaw ng buwan. Ang aking mga paa ay naka-high heel, na nagpapataas sa akin ng kaunti at nagdadagdag ng kakaibang kumpiyansa sa bawat hakbang. Ang malamig na hangin ay sumasayaw sa aking buhok, na hinayaan kong malayang bumagsak sa likod. Narito si Rico, nakasuot ng simpleng itim na polo at maong, kasama ang kanyang mga kamay na medyo magaspang, ngunit maingat sa bawat kilos. "Liza," sabi niya, "dapat nating tapusin ang lahat ng ito ngayong gabi." Ang aming destinasyon ay isang lumang bahay sa tuktok ng bundok sa bayan, isang lugar na puno ng mga alaala at lihim. Habang umaakyat kami sa hagdang yari sa kahoy, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang, hindi lang dahil sa sapatos, kundi dahil sa mga pasaning dala namin. Pagdating namin sa pintuan, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang may nagbabadya ng panganib, pero hindi ako umurong. "Handa na ako," bulong ko, habang hinawakan ang kamay ni Rico. Pumasok kami sa loob at ang lumang bahay ay puno ng alikabok at mga lumang kagamitan. Sa isang sulok, may isang kahon na puno ng mga dokumento, litrato at mga lihim na sulat. Habang binubuksan namin ito, naramdaman ko ang lalim ng mga kwento na nakatago sa bawat papel. "Liza, ito ang dahilan kung bakit ako umalis noon," sabi ni Rico, habang pinapakita ang isang lumang larawan ng isang grupo ng mga tao na may mga masamang intensyon. "May mga bagay na hindi mo dapat malaman, pero kailangan mong malaman para makalaya tayo." Hindi ko maiwasang maantig sa kanyang mga salita at sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na mahigpit na humawak sa akin. Biglang may kumalabog sa pinto.
Sino kayo? Ang matinis na tanong mula sa dilim. Nagulat kami at mabilis na humarap sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaking nakaitim na jacket ang pumasok, may malamig na mga mata na tila ba naglalaman ng mga lihim na matagal nang itinago. Hindi nyo dapat hinahanap ang mga bagay na iyon, babala niya habang nakatitig ng diretsyo kay Rico. Hindi ko mapigilang manginig, ngunit hawak pa rin ko ang kamay ni Rico na parang nagbigay sa akin ng lakas. Kung hindi namin ito hahanapin, paano namin makakalaya ang sarili namin? Tanong niya ng matatag. Ang sitwasyon ay naging tensyonado at sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa bukas na bintana kasabay ng isang anino na mabilis na nawala sa dilim. Sa mga sandaling iyon, naisip ko, ang laban na ito ay hindi pa tapos. May mga puwersang mas malaki kaysa sa amin na nagtatago sa likod ng mga lihim at kami ay nasa gitna ng isang giyera na hindi namin sinimulan. Habang tumitibok ang puso ko ng mabilis, tinanong ko sa sarili hanggang saan ako handang lumaban para sa katotohanan at ano ang magiging kapalit ng aming paghahanap ng kalayaan. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa palengke ng Lipa, suot ko ang puting blusa na may burdang bulaklak sa manggas at maong na palda na may bahagyang tagas sa gilid, ramdam ko ang init ng araw sa balat ko. Ang mga tsinelas ko ay medyo luma na, ngunit komportable. Perfecto para sa mabilisang pag-ikot sa mga stalls. Sa paligid masiglang nagtitinda ang mga lokal, mga sariwang gulay, prutas at mga lutong bahay na pagkain. Habang pinagmamasdan ko ang mga tao, napansin ko si Rico na nakatayo malapit sa isang tindahan ng kape, suot ang simpleng itim na polo at maong. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape at ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Nilapitan ko siya at habang naglalakad kami palabas ng palengke, sinabi niya, "Liza, may mga tao na hindi natin kailanman malalaman ang tunay na mukha hanggang sa dumating ang tamang panahon." Napailing ako, parang ang buhay natin ay puno ng mga maskara. Ngumiti siya ng bahagya. "Oo, pero hindi natin pwedeng hayaang tayo ang maloko." Ipinunto niya ang isang maliit na kainan sa kanto at doon kami umupo. Ang amoy ng sinangag at adobo ay bumalot sa amin, habang ang mga tunog ng paligid ay tila musika ng buhay. Habang kumakain kami, nagkwento si Rico tungkol sa mga taong nagpapasabog ng mga lihim na tulad ng mga bomba, biglang sumabog at nagdudulot ng kaguluhan. "Hindi lahat ng tao ay gusto tayong makita ang katotohanan," sabi niya habang tinitingnan ang tasa ng kape. "May mga puwersa na gustong itago ang mga bagay na ito sa dilim." Habang nakikinig ako, napagtanto ko na ang kwento namin ay hindi lang tungkol sa amin. Ito ay tungkol sa isang mas malawak na laban, isang labang puno ng panganib at takot. Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala namin. Ngunit sa kabila ng lahat, may apoy na patuloy na naglalaban sa loob namin, ang apoy ng pag-asa at tapang. At habang papalapit kami sa bahay, may narinig akong mahina, ngunit malinaw na tinig mula sa dilim. "Hindi pa tapos ang laban na ito, Liza." Ang tinig ay parang hangin na dumaan sa mga dahon, malambing, ngunit puno ng babala. Ano ang susunod na hakbang namin, at hanggang kailan kami makakatagal sa gitna ng mga lihim at panganib na ito? Isang gabi habang nakaupo ako sa balkonahe ng bahay namin sa Batangas, suot ko ang aking malambot na navy blue na damit na may mahabang slit sa gilid, na bahagyang nagpapakita ng aking mga binti sa bawat galaw. Ang aking buhok ay maluwag na bumabagsak sa balikat, at sa tenga ko ay kumikinang ang mga simpleng hikaw na ginto. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay sumasayaw sa paligid, dala ang halimuyak ng alat at mga kwento ng dagat. Narito si Rico, nakatayo malapit sa railing, nakasuot ng puting polo at maong na pantalon. Ang mga mata niya ay nakatuon sa malayo, tila nag-iisip ng mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. "Liza," sabi niya, "malapit na ang panahon ng katotohanan." Napatingin ako sa kanya, ang mga mata ko ay puno ng halo-halong damdamin, takot, pag-asa at pagkasabik. "Handa na ako," sagot ko ng may pagkapilit. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng masinsinan, may kumalabog sa pinto ng bahay. Tumayo kami ng magkasabay at nilapitan ko ang pintuan, suot pa rin ang aking damit na nagpapakita ng bahagyang hubog ng aking katawan. Nang buksan ko, nakita namin si Maya, ang anak namin, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong shorts. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala.
Nay, kailangang pag-usapan natin, sabi niya ng seryoso. Ramdam ko ang bigat ng mga sandaling iyon. Ang 3 henerasyon ng aming pamilya nagtatagpo sa isang silid, dala-dala ang mga lihim na matagal nang itinago. Habang nag-uusap kami, unti-unting lumalalim ang mga tanong, ang mga sagot ay nagiging mga piraso ng puzzle na kailangang buuin. Ang mga lihim ni Rico, ang pagkabahala ni Maya, at ang aking sariling paglalakbay ay nagsanib upang lumikha ng isang kwento na puno ng pait at tamis. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw, ang aming pamilya ay hindi susuko, anuman ang hamon. Habang ang gabi ay lumalalim, may isang mensahe ang dumating sa aming telepono, isang babala na naglalaman ng mga salitang, "Huwag kayong magtiwala sa lahat ng nakapaligid sa inyo." Ang mga salita ay parang kidlat na tumama sa aming puso, at sa sandaling iyon, alam naming ang laban ay hindi pa tapos. Ano kaya ang ibig sabihin ng babalang iyon? At sino ang tunay na kaaway na nagkukubli sa dilim? Sa huling gabi ng tag-init sa bayan namin sa Batangas, nakaupo ako sa tabi ng bintana ng kwarto ko, suot ang aking pulang damit na may maikling manggas at bahagyang bumabalot sa aking katawan, na nagbibigay ng kakaibang halina sa bawat galaw. Ang buhok ko ay maluwag na nakabuhol, at ang mga pulang labi ko ay tila nag-aanyaya ng mga lihim na hindi pa nasasabi. Sa dilim ng gabi, ang ilaw mula sa lampara ay naglalaro sa aking balat, nagpapatingkad ng bawat kurba at anino. Biglang tumunog ang telepono. Nilapitan ko ito ng may halong kaba at pag-aalala. Sa screen ay lumabas ang pangalan ni Rico. Pinindot ko ang sagot, at narinig ko ang kanyang malumanay ngunit seryosong boses. "Liza, may mga bagay akong kailangang sabihin bago magbukang liwayway." Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya, mga lihim na matagal nang nakabaon, mga pangyayaring magpapabago sa lahat ng aming pinagdaanan. "Hindi ito tungkol sa atin lang," sabi niya, "kundi sa isang kwento na mas malaki kaysa sa aming dalawa, isang kwento ng pagtitiis, pagtataksil, at pag-asa." Habang nagsasalita siya, ang mga alaala namin ni Maya at ang aming mga pagsubok ay dumaan sa isip ko. Ang mga gabing puno ng luha, ang mga sandali ng tawa, at ang mga sandaling puno ng pangarap. Ngunit sa likod ng lahat, may isang tanong na bumabalot sa akin. Paano kami makakaligtas sa dilim na unti-unting lumalapit? At hanggang saan kami handang lumaban para sa pagmamahal at katotohanan? Habang nagpapalitan kami ng mga salita sa telepono, naramdaman ko ang lakas na nagmumula sa aming pinagsaluhang kwento. Isang lakas na hindi matitinag, kahit gaano pa kadilim ang gabi. Sa pagbukas ng bagong araw, handa na kaming harapin ang lahat ng hamon, dala ang pag-asa na sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin na naghihintay. Ngunit sa isang sulok ng bahay, may isang lihim na nananabik na ilantad ang sarili, isang lihim na magpapabago sa takbo ng aming buhay magpakailanman. At dito nagtatapos ang aming kwento, ngunit ang misteryo ay patuloy na umiikot sa hangin ng Batangas, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at lihim na magbubukas sa susunod na kabanata.